Good morning sa mga Dabar Church at sa lahat ng mga kapatiran na nakikinig dito sa ating platform, sa ating GIA Global Online Prayer. Good morning din sa ating mga faithful at mabubuting mga host, mga sisipag na mga host. Pastor Rene, Pastora Heidi, Pastor Alan at si Pastora Venus. At ganun din kay Pastor Gary. Salamat sa Panginoon sa mga manggagawa ng Diyos na patuloy na naglilingkod sa Kanya. Tayo ring lahat, mga kapatid, ay patuloy tayong maglingkod sa ating Diyos in whatever manner we can serve God. Sa umagang ito ay nais kong i-share sa inyo ay tungkol sa the power of God's Word. At alam kong lahat tayo ay alam na ito at na-experience na natin. Pero muli natin itong pagbulay-bulayan para ma-refresh tayo at lagi nating mararanasan sa araw-araw nating buhay ang tagumpay. Pero bago ako magsimula, manalangin muna tayo. Amang banal, salamat po sa mga oras na ito nang magkakasama kaming muli ng aking mga kapatid upang magkaisa sa amin po, Panginoong pakikipag-usap sa iyo, pakikinig sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga salita at maging sa aming pananalangin kasama ng host mamaya. Dalangin namin, O Diyos, na linisin po aming puso at isip para walang anuman, Panginoon, na mga hadlang upang madama namin ang kapangyarihan ng iyong presensya at maunawaan namin mabuti ang iyong mga salita at may-apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin at pagpalain mo po kami lahat sa aming pagsasamang-samang ito sa platform na ito. Marami pong salamat, Panginoon, at amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang nalalawin naming oras sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Naniniwala ako na bilang mga anak ng Diyos, lahat tayo ay nakaranas at alam natin na makapangyarihan ang salita ng Diyos. At I believe, no, mayroon tayong kanya-kanyang mga experiences o mga patotoo. Pero naniniwala rin ako na ang salita ng Diyos ay progressive ito, patuloy kahit ilang beses na nating nabasa, kahit alam na natin, pag patuloy nating binabasa, pinagbubulay-bulayan, ay laging mayroong bagong revelation. Progressive ito nagpapatuloy. So, kailangan natin ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos para ma-solve ang mga problema natin sa araw-araw at ang ating mga pangailangan ay ma-meet. So, kaya kailangan laging refresh sa atin ang Word of God. Alam naman natin na ang Biblia is more than any other books written in the whole world, di ba? Sa lahat ng librong na isulat sa buong daigdig, ang Biblia ang pinaka sa lahat, no? It is the written word of God. Nagsimula ito sa Diyos. Hindi ito gawa ng mga tao, hindi ito sinulat ng mga tao lamang, kundi ang mga taong pinili ng Diyos ay kinasihan ng banal na espiritu upang isulat ang salita. So ang salita ng Diyos hindi nagmula sa tao, kundi nagmula sa Diyos, ginamit lamang ang tao para isulat ito. Maliwanag ito sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Sabing ganon, above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So ang Holy Spirit ang nag-inspire sa kanila para magsulat. At kahit na ito ay sinulat ng maraming mga authors, more than 40 authors from different persons sila, at different times, hindi nagpang-abot ang mga sumulat sa Old Testament at sa New Testament. Pero nakita natin that the word has been transmitted to us without corruption of any essential truth. God sees to it na iparating ito sa atin maging sa interpretation o sa pag-translate, no, sa pagsasalin nito, kasi ang original nito ay sa Greek word, iba may Latin word, no? Pero ipinahayag pa rin ng banal na espiritu sa atin sa pamamagitan ng pagbigay rin ng banal na espiritu ng
inspiration maging sa mga nag-translate nito. Nakita naman natin na ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng creation. Kita natin at maging sa human conscience. Subalit, pinili ng Diyos na ipahayag niya ang kanyang pagmamahal, ang kanyang walang hanggang awa, at ang plano ng kaligtasan sa pamamagitan ng Biblia. Kaya both Old and New Testament reveal that eternal life is offered through Jesus Christ, the only mediator between God and man. So, si Jesus Christ ang nagpahayag sa atin. Siya ang naging mediator. God's word is living, buhay, active, and powerful, acting as a creative force, a spiritual sword, and a guiding light. Yan ang salita ng Diyos. Buhay, aktibo, makapangyarihan, at naranasan natin ito sa ating mga buhay. Nakita natin ito sa ating palibot. Ito ay nagiging creative force nung nagsalita ang Diyos, nagka-create. Ito'y nagiging spiritual sword, nagiging sandata, at ito ay naggagabay sa atin. It has the authority to transform lives. So may kapangyarihan ito, may otoridad para mabago ang buhay natin. Ang salita ng Diyos is not just to inform us, but most likely, dapat natatransform tayo ng salita ng Diyos. It convicts our hearts, and God's word endures forever. Mawala man ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ng Diyos ay nananatili. So, tayong mga believers, we are called to read. Basahin natin, pag-aralan natin, i-meditate, at sundin natin ang salita ng Diyos. Also, we have to speak the word of God, the scripture, because it brings spiritual growth, it brings healing, and it brings victory. Kaya napakahalaga talaga ng salita ng Diyos. Now, ano ang purpose at kapangyarihan ng salita ng Diyos? Nasa 2 Timothy ito, chapter 3, verses 14 to 17. Basahin natin sa Tagalog. Sulat ito ni San Pablo kay Timoteo. Ngunit ikaw, sabi niya kay Timoteo, ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So nagbibigay ng kapangyarihan para magkaroon tayo ng karunungan tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo. So ito yung purpose, ng katotohanan, pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Praise the Lord. So iyan ang purpose ng salita ng Diyos. Bakit ibigay nga sa atin ng Panginoon? Para ano daw? Magiging kapakit-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa kamalian, pagtutuwid sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Para ano? Tayong mga lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So the purpose and power of God's word is for all people, para sa lahat ito, and at all times, in every circumstance. The Word of God offering us life. It offers truth and equips us to live fully for God. So napakahalaga ng salita ng Diyos. Now, let us study the key aspects of the power of God's Word. Number 1 aspect ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, it is creative power. God spoke and the universe existed, demonstrating that His Word creates reality. Nagsalita ang Diyos at nagkaroon kung ano sinabi niya nagkaroon. Remember Genesis chapter 1 verse 3, anong sabi ng Panginoon? Let there be light, and there was light. Nagsalita lang ng Diyos at nagkaroon na. So creative power.
Alam niyo may kapangyarihan talaga ang salita ng Diyos. It can create, ah, kahit tayo din ano na may mga tao din na nakaka-experience that spoke, when they speak 'no, nagkakaroon, nag nag kasi naalala niyo yung sabi sa, Proverbs 18:21, "Death and life are in the power of the tongue." So, makapangyarihan ito. 'Pag sinabi natin ang salita ng Diyos, may kapangyarihan. Nakaka-create ng bagay-bagay 'no, kung ano yung, kumbaga sa ano, 'pag sinabi mo may kapangyarihan kasi salita ng Diyos ito. So, God's word has creative power. Doon sa Psalms 33 verse 6, sabing gano'n, "By the word of the Lord the heavens were made, their starry host by the breath of His mouth." So, nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan, nagsalita lang siya. Hindi kagaya ng mga tao 'pag naglikha, mayroon pang mga materials na kailangang gamitin para gawin ang isang bagay. So, number one aspect is creative power. Pangalawa, active and piercing. Makapangyarihan ang salita ng Diyos 'no, aktibo ito at talagang nanunuot sa kaibuturan natin. Sabi sa Hebrews 4:12, "For the word of God is alive and active, sharper than any two-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart." Sa Tagalog, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. So, na-expose kung ano yung laman ng puso, no? So, makapangyarihan ang salita ng Diyos kasi ito'y aktibo, gumagalaw, may ginagawa at nanunuot sa kaibuturan ng ating puso. It divides soul and spirit, piercing to the core of human motives and intentions. Na-experience ko ito, no? Talagang tumatagos tumatagos sa puso ang salita ng Diyos. 'Di ba, doon sa Matthew 12 verse 36 to 37, ang sabing gano'n, "Everyone will have to give account for every idle or careless, unprofitable words they have spoken." Yung mga idle words nating sinasabi. "For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned." Alam nyo, talagang active itong salita ng Diyos at tumatalab sa puso. Minsan nanonood lang ako sa cellphone, may pinapanood ako. Tapos, yung tao parang aanga-anga ba, sabi ko ba naman, "Naku, pambihira ka na, ang tanga-tanga mo." Yun ang sinabi ko, "Ang tanga-tanga mo naman, kadali-dali lang yung gawin eh, bakit ganyan?" Hindi narinig ng tao kasi cellphone lang ako nanonood na sinabi kong tanga-tanga. Walang ibang nakakarinig, ako lang. Pero yung conviction sa puso ko, grabe. Kasi naalala ko, idle words yun eh. Hindi ako dapat nagsalita ng ganun. So kita natin, the word of God, it pierces through the heart. Kaya nag-repent ako, "Lord, I'm sorry Lord, sorry." Yung bibig ko, kasi nasanay tayo dito sa mundong ito na yung mga expression natin, yung mga pinapalabas nating mga damdamin ay ganun na lang. Pero dahil may salita ng Diyos, pinaalaala sa akin ng Lord, idle words yan. So, convicted yung heart ko. So, talagang aktibo ang salita ng Diyos at sumusuot. Pangatlo, transformative seed. The Word of God acts as a seed that brings about spiritual rebirth and new life in a person's heart. Dapat talaga nagkakaroon ng transformation tayo. 1 Peter chapter 1 verse 23, "For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God."
sa Tagalog, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. So, tayo daw ay isinilang sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Kaya kailangang mabago tayo from moment to moment. From glory to glory, dapat mayroong transformation na nagaganap sa ating buhay dahil sa salita ng Diyos. Dito sa aking experience, nakita ko kung gaano kamakapangyarihan ang salita ng Diyos na talagang nagta-transform. Ako kasi yung taong palasagot. Palasagot ako upang ipagtanggol ko ang aking sarili at patunayan kung ako ang tama. Kaya nung bata ako, lagi akong nasasampal ng nanay ko kasi nakaisa pa lang siyang salita, nakasampung sagot na ako. Pero nung naging Christian ako, yung hindi ko ma-explain pero nagkakaroon ako ng conviction kapagka yung sasagot ako ng yung kasi 'di ba may tendency tayo lagi 'pag lalo 'pag may argument na ikaw ang tama at kailangan ipaliwanag mo ang sarili mo, talagang ipagtatanggol mo ang sarili mo at patunayan mong ikaw ay tama. Ganyan tayo lagi. So, ganyan ako noon. Pero nung sa salita ng Diyos na nagbibigay sa akin ng conviction, nabago yung puso ko na pagka may argument o pinagsasabihan ako, hindi na ako basta-basta sumasagot na lang. Pinapakinggan ko munang mabuti kung anong sinasabi ng tao. At kung hindi, kasi kakaiba yung nakaisa pa lang, hindi pa nga tapos yung sinasabi niya, ang dami na nating sinabi, sinagot, no? Kaysa yung pakinggan mo muna kung anong punto niya, anong sinasabi niya, at i-analyze mo yun. At kapag may mali ka, aminin mo. Kung wala ka namang mali, pero nakita mo yung tao sarado na hindi siya makikinig, tumahimik ka lang muna at yun ang tinuro sa akin ng Panginoon. At dumating at hintayin mo yung perfect time na mag-usap kayo ng magiging bukas na ang isip ng tao. Kasi no matter how you explain, kung sarado ang isip ng tao, walang patutunguhan. Mag-a-argue lang kayo. So, dito ko nakita at lalo na ah, kapag sinupalpal mo yung sinasabi niya, magkakahiwalay lang kayo, nagsamaan ng loob. Pero mula nung naging Christian ako, pinakita sa akin ng Panginoon na napakahalaga yung relationship. So, pinakita sa akin ng Lord na ah, natuto ako no na even if I am not wrong, I learn to say sorry. Bakit? Para lang maapis yung puso ng tao at maayos yung aming relationship. So even if I am not wrong, I learn to say sorry. I also learn to kiss the hand that slapped me. Ano bang ibig sabihin noon? 'Di ba 'pag pinagsasabihan ka, ang sakit. O kaya inaway ka na wala ka namang kasalanan, ang sakit. So, pero sa lahat ng mga pangyayaring ito, natutuhan kong magpasalamat pa rin sa Panginoon at i-appreciate pa rin yung tao na nakasakit sa akin. Kasi natutunan ko yung leksyon. Natutunan kung halimbawa hindi man ako may sala, pero natuto ako ng patience. Kaya nagpapasalamat pa rin ako na nangyari yon. Kaya wala akong kaaway. Wala akong kinasasamaan ng loob. Kasi I learned to kiss the hand that slapped me. I learned to say sorry even if I am not wrong. So, ito yung transformative seed of the Word of God na nangyayari sa buhay ko, na nababago yung character ko, nababago yung attitude ko, nababago yung puso ko. Pang-apat, the Word of God, ng aspect ng power of the Word of God is accomplishes purpose. Ina-accomplish ang purpose nito. Sabi sa Isaiah 55 verse 11, "So is my word that goes out from my mouth, it will not return to me void or empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it." So ang salita ng Diyos ay hindi nagmimintis, hindi ito pumapalpak. Mangyayari at magaganap ang layunin ng Diyos. Talagang totoo ito, no? Kung ano ang layunin ng Diyos ay siyang mangyayari. Naranasan ko rin ito, no? Na na ah,
for a time, nagkaroon ako ng experience ito sa Italy na namatay ang amo ko, pero bago siya namatay may gumawa siyang kasulatan na ipinamana niya sa akin yung kanyang mga naiwang property. Pero kinontest ito nung pinsan niya at, ang sabi pa sa akin nung kaibigan kong Italyano, naku sabi niya, dahil dinimanda ako, fake daw yung hawak kong, last will and testament kasi holographic lang yun, hindi na notaryo, So fake lang daw yun. So kinasuhan ako ng falsification of documents, false daw yun. Sabi pa naman ng Italyano kakilala ko, na-renew mo na ba yung iyong permit to stay? Kasi pag nakasuhan ka at na ano ka, na-convict ka, hindi ka na makaka-renew, sabi niya. Parang kinabahan ako ng konti. Pero nung magpi-pray ako, ang binigay sa akin ng Lord, Isaiah 54 verse 17. Ang sabi doon, Isaiah 54:17, "No weapon that is formed against you shall prosper." Araw-araw ko yun na inaano, kino-confess, "No weapon that is formed against me shall prosper." Makaka-renew ako ng aking permit to stay at hindi makukuha sa akin itong aking mana. And talaga, because ang purpose ng Lord ay ipamana sa akin yun, pero kino-contest ng diablo, gusto niyang kuhanin. Pero it accomplished the purpose of God. Walang nagawa ang diablo. No weapon that is formed against me shall prosper. Pero kailangan natin lagi yan na i-confess. Kailangan natin talagang gamitin ang salita ng Diyos. We have to speak, we have to meditate, we have to read para yung kapangyarihan nito ay mag-flow sa ating buhay. Panglima, guidance and protection. The Word of God is our guidance and protection. 'Di ba? Sa Psalm 119:105, alam natin to. Your word, O Lord, is a lamp unto my feet, and a light unto my path. So liwanag sa ating mga dadaanan, sa ating paa, ilaw sa ating paa at liwanag sa ating dadaanan. The Word of God, it serves as a light for our path, yung ating walk, our way of life. It provides direction and prevents sin and protects us from the attacks of the enemy. Yun ang ginagawa ng salita ng Diyos. Dumating din sa punto ko na inatake rin ako ng diablo. Kasi noon nung time na nagbakasyon ako sa Pilipinas, tapos nung nasa Pilipinas na ako, nagkasakit yung amo ko at the point na talagang grabe. Parang sising-sisi ako, sabi ko, sana hindi na lang ako umuwi. So mayroong ano, guilt feelings na gano'n. Siguro kung hindi ako umuwi, hindi siya nagkasakit ng gano'n. That is a lie from the devil. And the Word of God, ito yung nagbigay ng kapayapaan sa akin na hindi ko kasalanan ang pagkakasakit niya. It so happens na sa Pilipinas na ako umuwi. Posible rin naman na kahit hindi ako umuwi, nagkasakit din siya, no? Nagkataon lang na nasa Pilipinas. So, the devil, marami siyang mga attacks sa atin para tayo ay magilty o tayo ay ma-depress o mahirapan. So, it is the Word of God that gives protection to my mind na nawala yung guilt na yon. And yung latest kong experience nung nakaraang araw, dito kasi sa Italy yung aming permit to stay. Dati yon ay illimit, pag nakuha mo yung pinakamataas, unlimited, you can stay hanggang sa mamatay ka. Pero pabago-bago ng batas itong Italy, ang ginawa na naman nila ay kailangan na i-update kasi may mga nangyari pala na wala namang trabaho, wala namang ano, ay unlimited pa rin yung ano nila, ang permit to stay. So parang loss yun sa state. So ang ginawa nila, ina-update every 5 years. At bibigyan ka nila ng 10 years, 10 years, 10 years, i-renew mo. Kasi yung ordinary, 2 years, 2 years ang renewal. So, last 2024, nag-apply na ako para sa update. Ang tagal bago ako mag-fingerprint. Usually, isang appointment yan, mag-fingerprint ka na, at pagkatapos, hihintayin mo na lang, lalabas na yun. Pagkatapos ko mag-fingerprint, pagkatapos ng matagal na panahon, nakatanggap ako ng message na
pinapapunta na naman ako doon para mag-fingerprint. Pero pagdating ko doon ay sira naman yung kanilang aparatos. Kaya binigyan na naman ako ng panibagong appointment nung February 9 nga. Ay ano ngayon, winter, super lamig dito sa Italy. Nag-pray ako, Lord, sabi ko, ang prayer ko ay napaka-simple. Sana, Lord, hindi ako maghintay ng matagal. Natawag agad ang pangalan ko kasi ang lamig-lamig, ano lang. But before 9 o'clock, nandun ako. Ang tagal hindi pa rin tinatawag ang pangalan ko. Lumabas yung nagtatawag, siguro mga 10 o'clock. Ay wala pa, hindi pa rin natawag ang pangalan. Sabi ko, ay 9 o'clock yung appointment. Ay maghintay ka lang dyan sa labas. Kaya naghintay na naman ako. Diyos ko, ay ang lamig-lamig. Frozen na yung kamay ko. Lord, sabi ko, sana matawag na yung pangalan ko. Ganun lang ako, Lord, sana matawag lang pangalan ko. Siguro mga 10:45. Sabi ganun. O, sino pa yung mga may appointment na 9 o'clock? Di, taas ako ng kamay. O, sige, pasok. Pumasok ako doon. Haba pa rin pala ng pila sa loob. Pero at least, hindi na masyadong malamig kasi sa labas sobrang lamig eh. Nagsimula na akong naiinip, naiinis, nag-a-attack na. Alam nyo, may power talaga ang Word of God, but we have to speak. We have to exercise. Dito ako tinuruan ng Lord kasi alam ko yon may power. Pero minsan, sa katamaran natin, simple lang ang mga prayers natin. Hindi natin ini-enforce. Minsan hindi natin na-realize. Meron pala tayong kalaban na gusto tayong inisin, gusto tayong magalit, gusto tayong pahirapan, na hindi natin masyadong napapansin. Ay dahil hindi ko kasi nadala yung salamin ko kaya wala akong mapaglibangan. Kaya yung attention ko doon sa paghihintay ko kaya naiinis na ako, nagagalit na ako. At nakatayo pa rin kahit sa loob nakatayo. Ang tagal ko nang nakatayo. Then it dawned in my heart that I have to pray and I have to speak the word of God. Pinakita sa akin, parang sinabi sa akin ng Lord, binigyan kita ng susi. Ay, hawak-hawak mo lang yung susi. Ilagay mo sa susian at ikutin mo. Gawin mo para mangyari. Alam nyo, talagang nagbibigay ng guidance ang salita ng Diyos. At iyon ay sa pamamagitan ng Holy Spirit. So ang ginawa ko, nag-pray ako, nag-speak in tongues at very very specific na yung aking prayer, nag-rebuke ako ng mga hindrances, nagpi-pray na ako. Sabi ko, Panginoon, inano ko muna yung mga hindrances, sinira ko muna mga hindrances, and then I ask God, Lord, I pray na sana po, Panginoon, ay bago mag alas 12 kasi tagal ko na bago mag alas 12, Panginoon, makakalabas na ako dito sa kwestura na tapos na lahat yung pag-ano sa akin. And true enough, the Lord is good. 11:45 natapos, nakalabas ako. Kaya mga kapatid, kapag alam na natin na may power ang Word of God, alam na natin na ito'y nag-guide, nagpo-protect, alam natin na may kapangyarihan ito, it accomplishes its purpose. It is active and piercing. Pero pag hindi mo ginamit, hindi mo in-exercise, nandyan lang, parang natutuloy, parang susi, hawak mo lang, pero hindi naman nabubuksan ang pinto. So we have to pray, we have to speak the word. Iyon palang dapat natin. Although alam ko na yan, pero at times, nakakalimutan, nawawala sa loob natin. But God is reminding us through His Word. And lastly, God's Word, ang aspect ng kapangyarihan is God's Word has authority and it endures forever. Siya yung authority and endurance. Heaven and earth will pass away, but God's Word remains forever. God's Word will stand the test of time and circumstances, whether we believe it or not. Lilipas ang langit at ang lupa, ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya mayroong kapangyarihan iyan, may otoridad. When God says, it is so. Sinabi ng Diyos, kahit maniwala ka hindi, mangyayari.
So mga kapatid, let us exercise the power of God's Word. Now, how to apply the power of God's Word? Una, meditation and study. Regularly reading and meditating on Scripture allows it to shape thoughts and behaviors. Kaya huwag nating katamaran, huwag nating isantabi ang Biblia. Pag-aralan natin ito, basahin natin araw-araw, mag-meditate. At hanggat hindi naging rhema ang salita ng Diyos, huwag nating tigilan. Kasi written word lang yung Biblia. Pag binasa mo lang at walang effect, parang baliwala. Kailangan magkaroon ng effect, nagkaroon ng rhema, naging buhay sa'yo. Pangalawa, speaking the word. Yun ang sinabi ko kanina sa prayer ko, nag-speak ng word. Actively speaking or praying Bible verses over life situations and circumstances activates its power in specific situation. Kagaya nung nangyari sa akin. Nang hindi ako, yung prayer ko ay simple na, Lord, sana matawag ako kaagad, ganun lang. Pero nung iniba ko na yung prayer ko, nag-rebuke na ako, binasa ko na yung mga hindrances, tapos nag-speak in tongues ako, tapos specifically hiningi ko sa Lord kung anong gusto kong mangyari. And I quoted mga verses ng Panginoon sa Biblia, no? Then, nangyari nga. So, speak the word. And pangatlo, pinaka-importante, obedience. Kahit alam mo na ang salita ng Diyos, kahit sinasabi mo pa yan, kung hindi mo naman sinusunod kung kung ano ang inuutos ng Panginoon, baliwala lang. So, applying the truth of the Bible brings blessing and spiritual fullness. So, itong tatlong bagay na to gawin natin at mararanasan natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. So, in conclusion, would you like to experience the power of God's Word working in your life? Then, kagaya ng sinabi ko, read the Bible regularly with passion. With passion, meditate upon the verses until it becomes rhema or alive. Yung it speaks directly to you, and then obey or apply it in your daily life without compromising. At gusto kong i-share sa inyo yung nabasa ko sa internet. Doon sa nabasa ko, in 2018, may isa daw na 18-year-old na Indonesian, ang pangalan na si Aldi Novel Adilang, na siya ay nagtatrabaho sa isang fishing boat na malaki. Pero sa fishing boat na yung malaki, mayroon siyang maliit na hut. Taga-ilaw siya doon parang ang tawag rompong yung parang fishing hut, no? Pero sa lakas ng hangin, nagkaroon ng parang turbulence. Nakatali lang pala yun ng lubid. Napatid ang lubid at napunta siya sa sea. Nawala siya doon sa malaking fishing boat. At wala rin itong paddle, wala rin na engine. Kaya wala siyang magawa para makaligtas. So palutang-lutang lang siya. For 49 days, palutang-lutang lang siya doon sa Pacific Ocean. At nung na-rescue siya, ang sabi niya, ang ginagawa lang niya, naghuhuli siya ng isda at kasi yung kanyang sinasakyan na yon na parang fishing hut, parang bahay kubo, no? Na pang ano lang kasi yun doon lang siya nagstay para mag-ilaw doon sa malaking fishing boat. So wala, ang ginagawa niya, yun daw ang ginagawa, yung mga kahoy-kahoy doon, yun ang ginagawa niyang fire para maluto na yung isda. At ang tubig, parang sa damit niya, pinipiga-piga lang niya yung parang yung siguro yung kasi hindi naman pwede yung alat ang siguro pagka mayroong parang dew, parang ganun, parang pinifilter yung kung ano. At doon lang ang niya. Pero Christian kasi itong batang ito. Meron siyang dalang Biblia. At araw-araw daw na una muna na-depress siya at may feeling na parang gusto na lang niyang magpakamatay, tatalon na lang siguro siya sa dagat para mamatay na at matapos na yung kanyang ordeal kasi wala siyang makain, wala siyang mainom. Kumbaga talagang very limited. Pero dahil naalala niya yung tinuro sa kanya sa Biblia, binabasa daw niya araw-araw yung Bible na yun. At ang sabi niya,
yung salita daw ng Diyos ang nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas at nagpi-praise and worship siya. Kaya nawala yung mga mental anguish, yung mga takot, lahat. Yun ang nakapag-ano sa kanya. At after 49 days kasi siyang nasa laot nung na-rescue siya, marami ng mga barkong dumaan pero hindi siya napansin. Pero may isang barkong nakapansin siya, doon ng banda siya malapit na sa Guam, doon siya na-rescue. At nung tiningnan daw siya ng doktor, napatunayan na in good health siya. Dapat dehydrated siya, malnourished siya kasi almost 2 months wala siyang kinakaing iba. Isda lang ng kinakain na siguro hirap pa niya hulihin. At ang tubig niya konting-konti lang kasi inaano lang niya sa damit niya, pinipiga-piga lang niya. But it is the word of God that has sustained him. Yun daw ang nagbigay sa kanya ng lakas. Alam niyo, nung nabasa ko 'to, na-realize ko rin sa buhay ko. 71 na ako, magse-72 na ako sa September 5 this year. Pero nakita ko yung lakas ko kasi lagi kong pinagpi-pray ito, Lord, nung mabasa ko kasi na si Moses malakas pa siya bago siya namatay. Si Caleb, sabi gini niya, yung lakas niya nung ano na siya, matanda na siya, 80+ years old na siya. Yung lakas daw niya para nung 40 years old pa siya. Sabi ko, Lord, gusto ko rin yung gano'n na ang lakas ko po, Panginoon, ay hindi magwe-waver. And it's because of the word of God. Nakita ko kasi para sa akin 'no, 'pag hindi ako nakabasa ng word of God araw-araw, parang hindi ako kumain, parang may kulang. So, totoo pala na the word of God is the food for our soul and our spirit. Kaya tayo nagiging malakas. At 'pag malakas yung ating spiritual life, ang ating emotional life, yung physical life ay sumusunod. So, nakakapagpalakas ang word of God. So, let us always desire the power of God's word to work in our life para mabuhay tayong matagumpay, masaya, at fulfilled in the presence of God. Amen? Tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita na aming pinag-aralan. Nawa ito ay laging buhay sa amin, lagi naming maranasan, hindi kami makakalimot, lalo na sa panahong kailangan namin, mga sitwasyong kami ay naiinis, nagagalit, nalulungkot, nadidepress o ano man mga sitwasyon ng aming pakiramdam, ng aming buhay. Nawa lagi maalala namin na may kapangyarihan ang salita ng Diyos na binigay mo sa amin. Kaya hindi namin dapat, Panginoon, hinahawakan lang at wala kaming ginagawa kundi kagaya ng susi na hawak-hawak namin, ilagay namin ito sa pintuan at isusi para mabuksan. Lord, salamat po at tulungan mo kami, Panginoon, na maging faithful po kami sa pagbabasa, pagme-meditate, Panginoon, ng iyong mga salita. At amin po, Panginoong, sabihin, we will speak your word and we will obey your word, O God. Para po, Panginoon, ito sa aming kabutihan. Marami pong salamat, Ama, at patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa amin, maging sa aming pakikiisa ng panalangin together with our host. Lord, continually bless us and let your glory will continue to shine upon us. We thank you and we bless you and we commit everything into your care. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless everyone and bye-bye.